At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV. Ngayong araw ng linggo, abangan na pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Three, two, one, let's go! So ngayon guys, magbibigay tayo ng reaction uli ha, doon sa live ni Sitin Shi kahapon about doon sa bakit 1 million ang sinabi nung Team Palaboy. Ayan. Unang-una guys, sa sarili kong opinion ito ha. Wala naman kasing sinasabi ang Team Palaboy na bayaran nyo kami. Ilalabas namin yung audio. May sinabi ba yung Team Palaboy na ganun? Di ba wala naman? Doon lang tayo sa tama guys. Doon lang tayo sa fair. Fair and square tayo, di ba? Wala namang sinabi ang Team Palaboy na ilalabas namin yung audio, bayaran nyo kami. Wala. Sinagot lang kayo ng Team Palaboy kahapon kasi nga kayo ang unang nang hamon. So, ayaw nila ng ganyang amount, 60,000, kaya tinaasan nila. Yun yung reason kung bakit 1 million. Huwag na kayong magtataka, kahit hindi na kay Sitin Shi, kasi si Sitin Shi ay isang plataforma na boses ng kabunsuan. Ayun. So, that is understandable. Pero you have to realize, no, guys, na walang sinasabi ang Team Palaboy na, oy, nabayaran nyo kami. Ilalabas namin yung audio. May sinabi ba sila? Wala silang sinabing ganun. Hinamon nyo kasi. Huwag kasi kayo maghamon. Yun lang yung aking opinion. Kaya tuloy, pumalag yung pinalagan kayo ng Team Palaboy o tinaasan ng Team Palaboy, tapos ngayon, magrereklamo kayo na bakit 1 milyon. Di ba? Common sense. Oo, ganoon lang ang takbo ng storya diyan. Wala namang kahit ulit-ulitin pa kasi niyan kayo kasi naghamon eh. So pumalag lang itong Team Palaboy, yun yung diskusyon na yan. So wag na kayong magtaka bakit nag-offer or nag-bid or nagsabi ng 1 milyon or mahigit ang Team Palaboy, because wala naman silang sinasabi from the start na, oy, may hawak kaming audio, bayaran nyo kami or ilalabas namin ito sa publiko. May gumanon ba yung Gumanon ba yung Team Palaboy? Kung meron kayong mga evidences na ganyan, na video na galing sa kanilang mga live streaming or recorded na vlog, ipakita ninyo. Di ba? Pero sa pagkakaalam ko, wala namang sinabi ang Team Palaboy na may hawak kaming video, bayaran nyo kami, or ilalabas namin ito sa publiko para magkaalaman. May sinabi ba? The reason why, guys, no, na pumalag ang Team Palaboy at hindi naman kami mukhang pera, hindi naman kami ganyan na may sinabi ba kami na pagkakaperahan namin yung audio? Kaya pumalag ang Team Palaboy at sinabi ng Team Palaboy na okay, papayag kami 1 milyon. Ngayon na sinagot kayo ng Team Palaboy na 1 milyon. Pero kayo, kung papalag kayo dun sa papayag kayo dun sa 1 milyon, di mas maganda. Kaso, kung totoo yung sinasabi ng kaya nga pinapaintindi ko rin Pinapaintindi ko rin sa inyo na, paano kung totoo nga na may hawak sila at pumayag kayo sa 1 milyon, di nalugi kayo. Madidismaya pa kayo sa idol nyo, nalugi pa kayo ng 1 milyon. Di ba? Yun yung sinasabi ko. Pag nanood kasi kayo ng lalo pa itong si Nanay Ising ha. Anyway, si Nanay Ising matanda na, no? Pero gusto ko lang advice si Nanay Ising kasi nag-comment siya sa vlog ko. Ang sabi niya sa comment, ayan, naka-flash sa inyong screen. Ang galing ko daw. Tumigil na ako, baka madamay daw ako. Alam ko, kahit paano concern ka, Nanay Ising, no? Pero ang ayoko ho sa lahat, yung tatakot-takutin ako about dyan sa ganyang klaseng usapin. Sinabi ko na yan, kasasabi ko lang yan noong mga nakaraang vlog ko, na hindi nyo na ako matatakot kahit kailan. Mula nung ginawa sa akin ni Darling yung demanda na yan. Okay?
Hindi na ako matatakot, willing. Ngayon, kung gusto nyo, Nanay Ising, ha? Kung gusto mo, Nanay Ising, na busalan ang bunganga ko, kung balak mong busalan ang ito pinapaintindi ko na kay Nanay Ising, alam ko matanda siya, ako marespeto ako sa matatanda eh. Pero gusto ko lang ipaintindi sa kanya na kung gusto mo akong busalan, Nanay Ising, gusto kong ipaintindi sa'yo na isa akong vlogger, nagre-react tayo sa mga istorya dito sa community na ito. Ngayon, kung bubusalan mo ang bunganga ko, binabiolate mo ang karapatang pantao ko na nakalagay sa Konstitusyon ng Pilipinas under Article 3, Bill of Rights, na freedom of speech and expression. Naintindihan mo yun, Nanay Ising. Kaya bago kayo magko-comment dyan, free naman kayo mag-comment sa gusto nyo mag-comment dyan sa comment section. Actually, wala akong pakialam dyan eh. Ang nababasa ko lang, yung mga technicality na mga comment ninyo. Pero, minsan, hindi ko na pinapansin. Talagang more often, hindi ko pinapansin. Pero kasi, yung dating sa akin na parang tatakot-takutin ako, naku, day. Bakit? Sino dito ang malilinis ang kamay? Taas ang mga paa. May mga malilinis ba dito ang kamay? At magsasabing kayo ay matuwid, ang iba ay hindi. Di ba yun ang gusto kong sabihin? Kaya Nanay Ising, utang na loob. Huwag kang magsasabi ng ganong words. Huwag kang magsasabi ng ganong terminology. Kung hindi mo rin lang naman naintindihan ang karapatan ng bawat isang tao dito sa Pilipinas. Okay? Ayan. I am exercising my constitutional rights. I am exercising my human rights in this country. Now, kung gusto nyong magdemanda, ayan, gusto nyong malaman, Nanay Ising, kung gusto mong magdemanda, Nanay Ising, go ahead, magdemanda ka kung anong klaseng demanda ang gagawin mo, haharapin kita. Pero wag nyo akong tatakot-takutin dito sa sarili kong channel na ako isang vlogger. I am just exercising my human rights, my freedom of speech and expression, which is written under Article 3 of Bill of Rights of the Philippine Constitution. Sige, galitin nyo ako. Akala nyo, masisindak ako sa inyo? No, 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 no. This time, nasabi ko na yan, hindi ako matatakot sa inyo. Kahit saan, haharapin ko kayo. Umayos kayo mag-comment. Dahil ako, nakikinig lang naman ako sa mga kwento-kwento eh. Kagaya niya kay Sitenshi, nagre-react tayo sa video niya. So, binibigyan natin ng reaction yung kanyang video, binibigyan natin ng patas na reaction. So, ano bang gusto mo, Nanay Ising? Pabor sa'yo? Huwag mo akong didiktahan, Nanay Ising. Kahit matanda ka, Nanay Ising, huwag mo akong didiktahan kasi ako ang nakakaalam kung ano ang trabahong ginagawa ko ngayon. Ayan, ha? Tatakutin mo. That is, tinitreat mo ba ako, Nanay Ising? Go ahead. Kung may nakita kang violation sa vlog ko, go ahead, file a case. Kita-kit sa McDo. Di ba? Anak na putakti na yan. Ano to? Komunistang bansa? Bubusalan ninyo ang mga taong gusto magsalita? Anak ng tipaklong to mga buang na ito. So ngayon, back to issue tayo doon kay Sitenshi. Kay Sitenshi, wala akong galit. Wala akong personal na galit dyan. Nire-reaction na lang natin ang mga issue. Ang sabi nga ni Sitenshi sa kanyang programa, doon tayo sa issue, wag sa tao. O di ba sabi ni Sitenshi yan, noon pa yan. Ngayon, ang sa akin dito, dahil nga nakalagay sa thumbnail ni Sitenshi na bakit 1 milyon? 1 million, bakit? Kasi, hinamon ninyo ang timpalaboy. Yun yung analysis ko, yun ang pananaw ko. Kasi kung hindi kayo naghamon, hindi kayo papalagan nung timpalaboy, wala naman kasing sinasabi ang timpalaboy na, may hawak kaming audio, ilalabas namin ito sa publiko, or babayaran nyo kami. Anong gusto nyo? Mamili kayo sa dalawa. Nagganon ba ang timpalaboy? Hindi sila nagsalita ng ganon sa pagkakaalam ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron kayong video na nagsabi si Timpalaboy na tungkol sa pera ha,
Baka na naman mamaliin ninyo yung sinasabi ko dito ha. Ang sinasabi ko dito, walang video na inilabas ang Team Palaboy na nagsasabi sila, kahit ni isa sa kanila, na parang ang labas parang extortion. Extortion kasi ang tawag sa batas na pag parang binablackmail mo ang isang tao, extortion ang tawag doon. Kapag sinabi mo na bibigay ka ng perang 100,000 piso, 1,000,000 piso sa akin o ilalabas ko ang video na ando doon ka sa recording na yon, that is extortion. Ginawa ba ng Team Palaboy yun? Nang blackmail sila? Di ba hindi? The reason why, guys, no, na pumalag ang Team Palaboy. So, gusto pala ninyo ng ganyan, ng pera-pera matter. O sige, 1,000,000 kung talagang kaya ninyo. O, si AC nga, di ba sabi ko kahapon, si AC nga, pati sasakyan niya, kotse niya, tsaka bahay niya, isasama niya sa pusta O, di ba? Ganun yun, guys. Lawak-lawakan ninyo ang inyong mga isip para maintindihan nyo ang bawat detalye ng pinag-uusapan. Huwag lang yung bira kayo ng bira ng comment dyan. O ngayon, kahit mag-comment kayo dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Ang sinabi ko, wag na wag nyo akong tatakot-takotin pagdating sa demanda dahil hindi na yan uubra sa akin. Oh, ha? Anong damay-damay? Anong idadamay nyo sa akin? Nanay Ising, explain. Anong idadamay mo? Anong batas ang idadamay mo? Maglagay ka dyan sa comment section, Nanay Ising. Ikaw nag-comment yan Ano? Ayoko pa naman sa lahat ngayon, ha? Yung tinatakot-takot ako. Wag nyo ako, never ever do that to me. Dahil sinabi ko sa inyo, after nung ginawa sa amin ni Darling, na nagsampasapan siya ng kaso, hindi na ako papayag pa uli. Kung may gagawa uli sa amin na ganyan, haharapin harapin ko kahit saan kami makarating. Yan ang sinasabi ko. Yan ang gusto nyo marinig. Nanay Ising, ikaw matanda ka na. Magpahinga ka na lang dyan sa bahay mo kung saan ka nakatira. Ano bang alam mo, Nanay Ising? Ikaw, ano bang alam mo? Anong kuro-kuro mo? Di ba? Karapatan ng bawat isa magsalita. Karapatan mo mag-comment. Karapatan ko rin sagutin ang comment mo. Kaya wag nyo akong pagbabawalan. Never kayong magko-comment or kahit mag-comment kayo dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Kayo din naman mapapagod mag-type Kaya wag kayong magbawal ng kahit kanino na huminto ka na, tumigil ka na. Anong karapatan nyo? Napatigilin yung isang tao na ito ang trabaho niya. Sige nga. Nakang tipaklong na utak na yan. Anyway, yan lang ho ang ating naiksing vlog sa araw ng Linggo, kabayan, no? Sinagot lang natin itong tanong ni Sitinshi kung bakit 1,000,000, bakit ganyan. At binigay naman natin ang ating opinion at sariling pananaw. Ayan. So, as well as in line with that, tinakil natin itong comment ni Nanay Ising na nag-catch ng attention ko. Nag-catch kasi ng attention ko yun yung comment niya. So, gusto ko lang ipaalam sa inyo yan. Ayan. Thank you so much for joining me this Sunday. Carlo Mendez TV is signing off. Keep safe, everyone, and have a blessed evening to all of you guys. Bye! Wag manakot. Walang ganun. Takot-takot, day. Bago kayo manakot, alamin nyo muna ang batas, day. Baka pumalpak na naman, day ba? Gaya nung dati.